I'm so excited! Nakangiting saan ni Ethan sa kanyang sarili nang tignan niya ang place kung saan ay may dinner date sila ng kanyang girlfriend na si Jessica para sa kanilang second year anniversary. Maayos ang kanyang forma at hinihintay na lang ang kanyang kasintahan. Bukod dito ay binabalak na rin ni Ethan na mag-propose kay Jessica. Kaya't bukod sa regalo ay may dala-dala rin siyang isang maliit na box na may sing-sing. Sigurado na siya sa kanyang sarili na handa na siyang bumukod at magkaroon ng sariling pamilya kasama ito. Sir, is there anything pa po ba na kailangan ninyo? Hanggat wala pa po si ma'am? Saan ng isang waiter doon dahil tila 30 minutes at mahigit na naghihintay si Ethan para sa pagdating ni Jessica. No, I'm okay here. I just want you guys to play music as I propose to her. Okay? Okay po, sir. Noted po. Saad naman ng waiter at umalis. Nanatiling nakaupo si Ethan sa pwesto at iniinom ng paunti-unti ang kanyang wine dahil nakakaramdam na rin ito ng inip. Nag-text sa kanya si Jessica na on the way ni ito, ngunit pag isang oras at kalahati na ay wala pa rin ito. Bigla na lamang nabuhay ng dugo si Ethan nang makita niya ang kanyang nobya na naglalakad papasok, kaya dali-dali siyang tumayo at umayos. Babe, thank God you're here. Happy and... Ethan, let's talk. Bigla na lamang saad ni Jessica, kaya't napahinto si Ethan sa kanyang sinasabi. Nakita nito ang mukha ng nobya na tila hindi mapakali at kabado sa nais itong sabihin. Talk about what, babe? Takang tanong ng binata. About us. Mabilis sa tugon ni Jessica sa nobyo. Napakunot ang noo ni Ethan sa sinabing ito ng kanyang nobya. Ngunit kinukumbinsi na lamang nito ang sarili na baka may sorpresa din ito sa kanya. What is it? Hindi nakaimik kaagad si Jessica. Sa halip ay lumunok muna ito at tila kinakabahan sa kanyang sasabihin. Babe, what is it? Tanong muli ni Ethan. Ethan, let's break up. Mas lalong napakunot ang noo ni Ethan at natawa na lang sa sinabi ng nobya. Break up? What do you mean, babe? Ethan, I'm sorry. I don't love you anymore. I used to love your best friend Jacob and we're 5 months in a relationship. Para bang nabuhusan ng malamig na tubig si Ethan sa kanyang mga naninig mula kay Jessica. Nagpintig ang kanyang mga tenga at parang nasimentuhan ang kanyang paa dahil hindi siya makagalaw. What? What did you say, babe? Are you pranking me again? Come on, it's not funny. Pagkukumbinsi ni Ethan dahil para sa kanya ay napaka-imposible nitong mangyari. Ang kanyang best friend at ang kanyang nobya ay may lihim na relasyon? No, I'm telling you the truth. In fact, he proposed to me last night because we're having a baby. Naglabas ng isang malalim na paghinga si Ethan mula sa kanyang bibig at tila may mga nakatusok sa kanyang dibdib sa sakit. I'm 2 months pregnant with Jacob. Tila nag-echo sa kanyang tenga ang sinabing iyon ng kanyang nobya. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Si Jacob na kanyang matalik na kaibigan simula pa noong high school ay ang magiging ama na dinadala ni Jessica. Para sa kanya ay isa itong malaking kahibangan. This is not true. This isn't funny at all. I'm telling the truth, Ethan. I am pregnant at si Jacob ang ama na dinadala ko. Mabigat sa kalooban ni Ethan ang sinabi nito, ngunit pinipigilan na lamang nito maiyak sa harap ng maraming tao. Why? Why, Jessica? Ethan, Tell me the reason. Why did you do this to me? Did I do something wrong? If there is, then tell me. I can change it. No. It's not your fault, Ethan. It's my fault. I fell in love with Jacob and have a relationship with him. Hindi ko sinasadya. But you guys did something and it's your choice. How are you supposed to say na hindi mo sinasadya? That's why I'm sorry, Ethan. I'm sorry. Dito ay binuhos si Ethan ang kanyang mga luha na kanina pa nais lumabas. Kasabay nito ay ang kanyang pagwawala. Kaya't pinigilan siya ng mga waiter. Dahil wala nang magawa si Jessica,
ay umalis na lang ito at hinayaan ang binata. Hindi na rin siya nagpaalam pa dahil batid niyang galit na galit ito sa kanyang ginawa. Nang makauwi si Ethan ay kaagad siyang napansin ng ina na si Aviela na bumababa mula sa ikalawang palapag. "Oh, Ethan! How's your date?" tanong ni Aviela. Dahil hindi niya napansin ang lumuluhang anak. Lumapit ito upang makipag-usap sa anak na si Ethan at alamin ang kanyang naging lakad. Ngunit nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Aviela nang makitang basang-basa ng pawis at luha ang kanyang anak. Dito ay mas napansin niya na magulo ang buhok nito at may mga mansya ang suot nitong damit. "Ethan, what happened? Bakit ganito ang itsura mo?" tanong ni Aviela, ngunit naiyak na lamang si Ethan. "Anak, tell me what happened." "Jessica is 2 months pregnant with Jacob. They are in 5 months of relationship. She cheated on me, Mom. They cheated on me." Naluluha na lamang si Aviela at hindi makapaniwala sa sinabi ng kanyang anak. Hinagkan niya ito at hinaplos-haplos ang buhok ni Ethan na humahagulhol sa kanyang balikat. "Ethan, don't be sorry for that kind of woman. If that's her choice, then let her be. Hindi mo kailangan ng ganyang babae at kaibigan." "But I love her. I love her with all my heart." Hindi na umimik pa si Aviela dahil batid niya kung gaano kamahal ng kanyang anak si Jessica. Alam niya na ipaglalaban niya ito hanggang sa abot na makakaya nito. 2 months passed at naging abala si Aviela sa kanyang kumpanya. Hindi dumadalo sa mga meetings at kung ano-anong appointments ang kanyang anak na si Ethan na alam niyang nagmumukpok at hindi makalimutan ng ex-girlfriend nitong si Jessica. "Yaya! Yaya! Kunin mo ang susi ng pinto! Bilis!" Pagpapanik na utos si Aviela sa kasambahay. Dahil hindi niya mapihit ang doorknob ng kwarto ng anak, naluluha nitong iniisip na baka nagpatiwakal na ito. Pagkagamit na susi ay kaagad binuksan ni Aviela ang pinto at nakita ang kanyang anak sa isang sulok na umiiyak. "Ethan! Diyos ko! Anak!" Saan nito? Nang lapitan niya ang binata at hinagkan ito na mahigpit. "Ethan, stop this! Hindi makakatulong sa iyo ang pagmumukmuk at pag-iinom. Stand up, anak. Please, nakikiusap ang mommy. Stop this!" Hindi sumagot si Ethan. Sa halip ay nakatulala lang ito sa isang direksyon habang ang kanyang itsura at ayos ay magulo. Hindi na rin ito halos makilala dahil pumayat ito na bahagya at kumapal ang balbas at bigote. Maya-maya nang masiguro na ni Aviela na nakakakain at nakatulog na si Ethan, ay lumabas siya ng kwarto at napahawak na lang sa kanyang ulo dahil sa pangyayari. "Mukhang hindi niyo na nababantayan si Ethan dahil sa mga ginagawa ninyo," saad ni Aviela sa kanyang mga kasambahay. "Pasensya na po, ma'am. Hindi po namin sinasadya. Tinapos po namin ang mga gawaing bahay dahil halos umalis na rin po ang iilan para umuwi sa mga probinsya nila, kaya kami na pong gumagawa. Pasensya na po, ma'am. Sorry po talaga." Saan ang kanyang mga kasambahay na nakayuko at humihingi ng tawad. Hindi na nagsalita pa si Aviela sa mga ito dahil may mga punto sila. Halos sila na ang gumagawa sa lahat ng gawaing bahay, kaya't kailangan na mayroon tututok sa kanyang anak. Bukas sa bukas din, kakailanganin ko ng magbabantay para kay Ethan. Araw at gabi, bawat segundo, minuto at oras. Kailangan may nakabantay sa kanya at aalalay. Saad ni Aviela sa kanyang kasamang PA. "Ipaparating ko po, ma'am, sa sekretary nyo. Para bukas sa bukas po, may PA na po si Sir Ethan." "Good. Sige, magpapahinga na ako." Huling saad ni Aviela bago ito nagtungo sa kanyang kwarto. Kinaumagahan ay bumababa si Ethan upang magtungo sa kusina at uminom ng tubig. Nagtaka na lang siya na makita niya ang isang medyo kaliitang babae na nasa edad 20s na naghahanda ng pang-umagahan. "Who are you? Why are you here in my house?" tanong ni Ethan, kaya napatingin sa kanyang babae. "Si Ethan! Nako, hindi ko kayo napansin. Aray!"
saad nito at sinubo ang daliri dahil sa pagkapaso. Breakfast po. Ako po nagluto niyan para sa inyo. Hindi mo sinasagot ang tanong ko. Who are you and why are you here in my house? Kalmado at walang ganang tanong muli ni Ita sa dalaga. I'm Annie, sir. Ako po yung magiging personal alalay ninyo morning, noon at night. Hinar po ako ni Ma'am Aviela para paglingkuran at alalayin kayo. Paliwanag ni Annie, kasabay na isang malapad na pagkakangiti. Napakunot at napahimas na lang si Ita sa kanyang noo dahil sa ginawa ng kanyang ina. Anong kalokohan to? Hindi ako baldado. Umalis ka na rito at hindi kita kailangan. Ay, yun naman na hindi pa pwede, sir. Saad ni Annie habang binawagayway pa ang kanyang index finger. Bilin sa akin ni Ma'am Aviela na huwag kayong iwan. Dapat nakafocus lang ako sa inyo. Pwede niyo ako utusan pero pagdating sa katigasan ng ulo ninyo ako raw po masusunod. Shut up! Sigaw bigla ni Ethan, dahilan at napatalon sa gulat si Annie. You don't have to tell me what to do, young lady. Stay away from me. Hindi ko kailangan ng pabigat sa buhay ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Hindi. Mabilis sa tugon ni Annie. Kahit anong sigaw at singhal mo, hindi ko yan susundin. First of all, si Ma'am Aviela ang nag-hire sa akin at hindi ikaw. Kaya si Ma'am Aviela lang din ang may karapatan na magpaalis sa akin. Tila umuusok ang ilong ni Ethan sa sinabing iyon ni Annie sa kanya. Dahil dito ay tinalikuran niya ang dalaga at umakyat muli patungo sa silid nito. Hay, mukhang isip bata naman pala ang lalaking yun. Kaya alagain pa. Saad na laman ni Annie sa sarili habang umiiling. Nais hatira ni Annie na pagkain si Ethan, ngunit hindi nito binubuksan ng pinto. Samantala, bagaman nagugutom na ang binata, ay mas nangunguna pa rin ang pride niya. Ayaw niya ng kung sino-sino na pumapasok sa loob ng kanilang bahay. Nagising na lang si Ethan at nagulat na lang ito. Bigla na makita si Annie na nakatingin sa isang picture frame kung saan ay naroroon ang litrato nila ng kanyang ina na si Aviela at ilang picture kasama si Jessica. What are you doing in my room? You trespasser! Puliyaw ni Ethan, kaya't nilingon siya ni Annie. Ang kukit ng pictures niyo dito ni ma'am. Sino tong babae? Ang ganda ha? Hindi pinakinggan ni Ethan ang sinabi ni Jessica. Sa halip ay kaagad itong tumayo at pumunta sa kinaroroonan ng dalaga at kinuha ang lahat ng pictures. Wala kang pakialam. Paano ka nakapasok dito? Are you going to steal my things while I'm sleeping? Pagbibintang pa ni Ethan. Wow! Ano namang gagawin ko sa mga pictures ninyo? Kahit 5 piso, hindi nga mabenta yan eh. At saka, napaka-OA mo, Sir Ethan. Nandito ako sa room dahil hinatiran kita ng pagkain. Alauna na ng hapon ni wala ka pang kain. At kung nagtataka ka kung paano ako nakapasok, pinabuksan ko sa kasambahay ang pinto. Hindi mo na kailangan pa magalit dahil may permiso naman ni Ma'am Aviela. Mahabang pagpapaliwanag ni Annie at saka ito nag-cross arms. Get out of my room! Pulyaw muli ni Ethan at itinuro ang pintuan. Ngumitila si Annie na hindi naman nagpapatinay sa katigasan ng ulo ng kanyang alaga. Nakakaawa ka, Sir Ethan. Para kang bata na nagagalit dahil hindi na pagbigyan ng gusto. Hindi ka ba aware na sa ganyang edad mo, mag-hire pa ang mommy mo na mag-aalaga sa'yo? Pagtataray ni Annie. I said I don't need you, so get out of my room! At sinabi ko rin naman sa'yo, sir, na si Ma'am Aviela lang ang makakapagpaalis sa akin at hindi ikaw. Pero kung gusto mo talaga akong umalis, ang kondisyon ko ay bumalik ka sa dating sigla mo. Hindi ko alam kung kaya yung sigla mo, singsama na ugali mo. Pero kailangan mo bumalik sa point na yun. Kapag naging kampante na si Ma'am Aviela, for sure, tatanggalin niya na ako. Wala akong pakialam sa kondisyon mo. Umalis ka rito. Hindi talaga marunong makinig? Okay, ikaw rin. Mas lalo kang mabibisit kapag nangungulit ako sa iyo bawat araw at gabi. Sige sir, pagpapaalam ni Annie at saka ito lumabas ng kwarto.
Ito na rin ang nagsara ng pinto pagtapos. Samantala ay masama ang tingin ni Ita sa pinto. Ngunit na makita niya ang isang tray na pagkain ay tila nakaramdam muli ito ng gutom. Nilak niya ang kanyang kwarto at saka kinain ang dalang pagkain ng dalaga. Naabutan ni Aviela si Annie na galing sa kusina at may dalang isang baso ng tubig. Annie, bakit wala ka sa kwarto ni Ethan? Hindi ba sabi ko sa'yo na huwag mong aalisin ang tingin mo sa kanya? Tanong kaagad ni Aviela. Kabababa ko lang po, ma'am. Aakit po ulit ako para doon magpahinga sa sofa. Tugod naman ito. How's your day? Pinakain mo ba siya na maayos? Nakakakain ba siya ng tama? Nakakainom ng tubig? Nakakapaglinis sa sarili? Sunod-sunod itong tanong sa dalaga. Lahat po yan, opo. Kaso, kailangan pa po maghintay ng ilang minuto o kaya oras bago po siya sumunod. Panay ang pagsigaw tsaka pagpapalayas sa akin. Kahit nakakainis, nilalabas ko na lang po sa tenga ko yung mga sinasabi niya. Wala naman po akong choice eh. Mabuti naman at nagagawa mo pa rin ang trabaho mo. Tandaan mo at may malaking atraso ka pa sa akin, kaya wala kang matatanggap na sahod sa lahat ng ginagawa mo. Mababayaran mo lang ang ginawa mo kapag bumalik sa dati siglangan ako. Nagkakaintindihan ba tayo? Kahit pang ilang beses ko na po yung naririnig sa inyo, opo, at naiintindihan ko kayo. Pababalikin ko sa dating sigla ang anak po ninyo. Ngumiti na marahan si Aviela sa dalaga. Then good, umakyat ka na at bantayan ng anak ko. Nagpaalam na si Annie at saka umakyat patungo sa silid ni Ethan kung saan ay mahimbing na itong natutulog. Pagkasara ng pinto ay hinarap niya ang binata. Kung hindi lang ako nahuli ng nanay mo, hindi ko sana ginagawa to. Pares kayong halimo ng nanay mo. Pero hindi naman ako magpapatalo. Saad ni Annie bago humiga sa sofa at nagkumot. Good night, Sir Isip Bata. Huling saad niya bago patayin ang ilaw. Sa pagising pa lang ni Ethan ay kaagad niyang nakita si Annie sa tabi at pinapatong ang tray na pagkain para sa kanyang almusal. Nandito ka na naman sa kwarto ko? Inis itong tanong sa kanya. Saan pa nga ba? Malamang hinatid ko ang almusal mo eh. Tugon naman ni Annie. I told you not to. Hep hep hep. Tama na ang high blood. Umagang-umaga ganyan ka. Tumayo ka na lang at maghilamos. Then mag-toothbrush at saka ka mag-almusal. Don't tell me what to do, young lady. At tanggalin mo yan dahil hindi ako hep hep hep. Manahimik ka, sir. Alam ko magugutom ka lang. Dahil yung tray na pagkain na dinala ko sa iyo kahapon, talagang ubos na. Masama ang magtiis ng gutom. Ano bang pakialam mo? Marami. Kasi PA mo ko. Tumayo ka na lang dyan. Ang daming satsat. Akmang magsasalita pa lang si Ethan, ngunit mabilis na tumalikod si Annie upang lagyan ng tubig ang kanyang baso. Hindi na nakaimik pa si Ethan. Sa halip ay tumayo at inasikaso na lang nito ang sarili bago kumain. Ilang minuto ang nakalipas sa matapos kumain si Ethan ay kaagad na niligpit ni Annie ang pinagkainan nito at pinunta sa kusina. Manang, pakisuyo na lang po. Sige, ako nang bahala riyan at bantayan mo na lang ang laga mo. Saad naman ito. Dahil dito ay bumalik si Annie sa kwarto ni Ethan. Narinig niya na lang na naliligo ito sa banyo nang maabutan niya itong wala. Maya-maya lamang ay nakita ni Annie si Ethan na nakabihis ang formal, kaya't nagtaka ito kung saan ito pupunta. Saan punta mo, sir? May date ka? Tanong ni Annie. It's none of your business. Well, it's my business to care and to know whatever you will do. So tell me, or I will tell Ma'am Aviel na I'm going to the company. Mas okay pa na ituon ko na lang ang sarili ko ron kaysa sa'yo. And besides, mas tahimik pa roon compare dito. Nakakairita kang kasama. Imbes na mainis ay ngumiti pa si Annie at nag-cross arms. We? Yun nga ba? O baka dahil ginagawa mo to para ipakita sa mami mo na kaya mo nang tumayo mag-isa at hindi magpaalaga. Kasi gusto mo na ako umalis, right?
That's the only best answer you got, young lady. Ay, na-excite tuloy ako. Sa wakas at matatapos na rin ang kabayaran ko sa... Teka, anong oras na ba? May asikasuhin pa ako. Pagbabalik-was ni Annie at medyo nanlaki pa ang mga mata niya dahil madudulas sa ito sa kanyang sinasabi. Anong kabayaran? Tanong bigla ni Ethan, dahilan at napahinto si Annie sa paglalakad at nilingon ang kanyang amo. Kabayaran sa lahat ng mga bills namin. Siyempre sa sahod ako, di ba? Pagsisinungaling ni Annie. Hindi naman sumagot si Ethan. Sa halip ay itinuloy na lang niya ang pag-aayos sa sarili. Hinayaan na ni Annie si Ethan hanggang sa makaalis sa ito ng mansyon. Pagkaalis ay nakatingin lang ang dalaga sa may labas at tila natulala ni ito. Psst! Annie! Bakit mo hinayaan si Sir na makalabas? Hindi ba't sinabi ni Ma'am Aviela na tignan mo siya? Sana sinamahan mo. Saan ang kasambahay? Pupunta raw po siya sa kumpanya eh. Mas tahimik daw roon kumpara dito. Kasi nandito ako. Saan ni Annie rito? Ha? Nako, kapag nalaman to ni Ma'am Aviela, sigurado magagalit yun. Alam ko po. Makulit ang anak niya eh. Hinayaan ko. Nakahanda naman po ako sa sermon anytime. Saan ni Annie? Ngunit wala nang naging tugon pa ang kasambahay. May tanong po pala ako. Bakit pag ganun si Sir Ethan? Bakit kailangan pa niyang bantayan? Ano po ba nangyari? Curious sa tanong ni Annie. Hay nako, hindi mo pa ba alam? Kaya nagkakagaya si Sir Ethan ay dahil sa ex-girlfriend niya si Ma'am Jessica. Medyo nakalimutan ko na pero ang pagkakantanda ko, iniloko siya ni Ma'am Jessica at ang best friend ni Sir na si Sir Jacob. Nabuntis. Tapos, saktong second anniversary nila, ay nag-break sila. Ayun, siningkita ng tingin ni Annie ang kasambahay dahil kinuwento nito. Mukha nga pong nakalimutan nyo na pagbibiro nito. Pero teka, dahil lang doon? Grabe naman pala si Sir. Hirap niya makamove on ha. Hay, pareha sila ng yumaon niyang ama ni si Sir Philip. Ganyan din si Sir noon, nung nag-break sila ni Ma'am Aviela. Pero nagkabalikan din kalaunan. Kuhang-kuha ni Sir Ethan yung ugali ni Sir Philip. Kailangan lang pala ni Sir is moving on. Sige, yan ang pagtutuunan ko ng pansin. Sad ni Annie at saka ngumiti. Bakit? Hahanapan mo si Sir ng jowa? Tanong ng kasambahay. Pwede. Pero pwede naman siya mag-move on kahit walang jowa. Ha? Paano naman? Hindi na umimik pa si Annie. Sa halip ay nginitian niya na lang ang kasambahay. Nasa opisina si Aviela nang mapatingin siya sa biglang pumasok. Napadalawang tingin pa siya na makita niya ang kanyang anak na si Ethan. Bagaman medyo nag-iba ang pisikal nitong anyo at pag-uugali, ay nananatili pa rin ang pagmamahal niya para dito. Ethan, what are you doing here? Kasama mo ba si Annie? Sunod-sunod na tanong ni Aviela sa anak. I'm more okay here than with that girl. Bakit pa kasi na-hire mo pa siya? Ginagawa mo ba akong bata? Naiinis sa tanong ni Ethan. Anak, no. I did that kasi sobra-sobra ang pag-aalala ko sa'yo. After ng heartbreak mo at sa mga kinikilos mo, hindi na ako mapakali everyday and night. Hindi ko alam kung ano ang pwede mong gawin sa sarili mo. Yon ang kinakatakot ko. Paliwanag ni Aviela habang lumalapit sa kanyang anak. So it means na sinususpetsyahan mo ako na babaliw? Tanong mali ni Ethan. No, Ethan. Hindi sa ganoon. I'm your mother. Kaya ganito ako at napapraning. Dahil ang gusto ko lang is yung bumalik ang dati mo sigla. That's it. Now you're acting like you care about me but you're always here in the company instead of being with me. Niloloko mo ba ako? Pati ba naman ikaw lolokohin ako? Tanong ni Ethan. Anak, ano pong pinagsasabi mo? Hindi kita niloloko. Please, buksan mo naman ang isipan mo. Hindi mo alam kung gaano ako nag-aalala sa'yo. Saan ni Aviela? Oh, now you're acting again. Akala mo magiging maayos ang utak ko rito?
Hindi din pala. I think I should go somewhere else. Saad ni Ethan. Bubuksan pa lamang nito ang pinto nang biglang ay tumambad naman sa kanila si Annie. Annie? Bakit ka nandito? And why are you letting Ethan to go without you? Hindi ba't nagbilin ako sa'yo? Sunod-sunod na tanong kaagad ni Aviela sa dalaga. Sinusundan mo ba ako? Tanong naman ni Ethan. Ma'am, sorry po. Kanina pa po ito nagpupumili pumasok eh. Saad naman ng gwardya. Wait lang, ma'am. Kuya, manahimik ka muna. Saad ni Annie sa guard, siya kahinarap ang mag-ina. Ma'am Aviela, matigas po ang ulo ng anak niyo. And to you, Sir Ethan, oo, sinusundan kita para patigilin ka sa kaartihan mo sa buhay. Paliwanag pa nito. What are you saying? Leave me alone! Saad ni Ethan, ngunit pabilis sa hinawakan ni Annie ang kamay ni Ethan. What the? Get your hand off me! Bahala ka. Saad pa ni Annie. Nagulat na lang ang mag-ina nang pusasan nito ang kamay ni Ethan sa kanyang kamay. Sasama ka sa akin sa ayaw sa gusto mo. Saad pa nito at saka sila umalis. Tila nagulat din ang bawat empleyado dahil sa ginawa ni Annie sa anak ng kanilang amo. Samantala ay wala namang pakialam si Annie sa mga nangyayari. Ang gusto niya lang mangyari ay tanggalin ang anyang pagiging OA ni Ethan dahil sa pinagdaanan nito. Galit na galit si Ethan sa dalaga si Annie nang dalhin siya nito sa isang park kung saan ay tahimik at walang nang gaanong tao. What are we doing here? What are you doing? Are you an idiot or something? Nag-eskandalo ka sa company namin at wala ka malang pakialam? Mga tanong ni Ethan na halos nakapagpapalabas na ng usok sa kanyang ilong. Sir Ethan, ginawa ko yun dahil hindi ka marunong sumunod. Tsaka isa pa, tigil-tigilan mo ko sa kaartihan na ganyan. Pinig ka lang ng ex-girlfriend mo. Ang OA mo na. Saad ni Annie. Samantala tila nabigla si Ethan sa sinabi nito. How did you know about that? Tanong ni Ethan. Basta, daming tanong. Ngayon, kaya tayo nandito. You can talk to me at para maibulalas mo ang nararamdaman mo. Are you crazy? Sino ka ba? Wala kang pakialam sa nararamdaman ko at sa pinagdaanan ko. Maawa ka naman kay Ma'am Aviela. Kung ako masusunod, talagang ayaw kitang pakialamanan. Eh anong magagawa ko? Kailangan ko ng trabaho at ito ang trabahong ibinigay sa akin. Makikooperate ka naman. If you want to do your job, then it's yours. Tumalikot si Ethan para umalis, ngunit kaagad dinampot ni Annie ang isang maliit na bato at ibinato iyon sa kanya. Aray! Pagdaing ni Ethan at lumingon sa dalaga. Ano ba ginagawa mo? Nababaliw ka ba? Bakit mo ginawa yun? Ako ang PA mo sa ayaw at sa gusto mo. Kung ayaw mo sumunod sa mga pinagagawa ko, pwes sisiguraduhin ko na mapipilitan ka sumunod para lang mapaalis ako. Saad ni Annie at saka itong initian. I'll be your worst and best nightmare, Sir Ethan. Tila pagbabanta niya na may halong pangaasar. I don't care. We, talaga? Kahit pa sabihin ko sa'yo na kapag umayos ka, tutulungan kita para makabalikan kayo ng ex mo? Tanong pa ni Annie na nakapukaw sa pandinig ni Ethan. As if you can. Ngumiti lang si Annie at nag-cross arms sa kanya. Naghanda ng hapunan ang mga kasambahay at doon ay nakapwesto si Aviela na mag-isang kumakain. Tumingin si Annie kay Ethan na nakatingin lang sa kanyang ina. Sinanyasan niya pa ito gamit ang kanyang mga mata para lumapit at makisalo roon. Can I join? Tanong ni Ethan sa kanyang ina. Kaya't napatingin ito sa kanyang direksyon. Tila nagulat pa ng bahagya si Aviela dahil sa pagdating ng kanyang anak. Yes, oo naman anak, saad ni Aviela at ngumiti sa kanyang anak. Samantala ay napangiti naman sa kanyang kinaroroon na si Annie dahil sa ginawa ni Ethan. Mayroon silang kasunduan at yun ay kapag nagawa ni Ethan ang lahat at pinaalis na ni Aviela ang dalaga ay tutulungan naman siya nito sa pagbabalikan nila ni Jessica.
Umalis muna si Annie upang makapag-usap na maayos ang mag-ina. Samantala nang maupo naman si Ethan ay tila hindi nito alam kung ano ang unang niya sasabihin sa kanyang ina. Anak, I'm so sorry for what happened lately. Hindi ko intensyon na saktan ka. Pagbasag ni Avila sa katahimikan, tumango na bahagya si Ethan bago ito tumugon. It's okay. Let's forget about it. At muli ay tila may dumaang anghel sa kanilang kinaroroonan dahil nabalot ng katahimikan ang buong paligid. Hindi alam ni Ethan kung paano siya makakapag-usap, gayo't alam niyang nakabantay si Annie sa kanya. I'm sorry. I made the mistake. I know you only want is to take good care of me. Saad ni Ethan. Ngumiti si Avila at hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Mommy will always forgive you. I love you, anak. Isang tipid na pagkakangiti lamang ang itinugon ni Ethan sa kanyang ina at itinuloy nila ang kanilang hapunan. Maya-maya lamang na matapos sa maikling pagkukwentuhan, pumaroon na sina Avila at Ethan sa kanilang mga kwarto upang magpahinga. Samantala ay pinuntahan naman ni Annie si Ethan sa silid nito, ngunit hindi niya ito nakita. Hinanap niya ito sa buong mansyon at nakita niya ito sa pool area. Tahimik si Ethan habang umiinom ng alak, kaya't kaagad itong pinuntahan ni Annie. Hating gabi na Bakit nandito ka pa rin at umiinom? Ano? Nag-e-emote ka na naman ba? Tanong nito sa binata. Iwan mo na lang ako dito. I need peace. Tugon naman nito. Umakyat ka na. Hindi ba may pinag-usapan tayo? Tanong naman ni Annie. Please, Annie. Kahit saglit lang. Tila nahinto sa kanyang kinaroroon na si Annie dahil sa pagsasabi ng please ni Ethan sa nauutal na tono ng pananalita. Kung ganon, okay, saad ni Annie. Imbes na umalis ito ay naupo pa ito sa tabi ni Ethan na nabigla naman sa ginawa niya. Pag-usapan natin yan. Hindi ka ba nakakaintindi? Sinabi kong I need peace. Hindi ka magkakaroon ng peace of mind hanggat nakatambak sa utak mo yung problema mo. 2 months after ng breakup ninyo, hindi ka pa nakaka-move on. Nasaan ang peace doon? Tanong naman ni Annie. Shut up. Hindi mo alam ang nararamdaman ko. Hindi naman ikaw ang nakaranas ng sakit na nararamdaman ko. Kaya napakadali lang sa iyong makapagsabi ng ganyan. Saad ni Ethan. Ngumiti si Annie ng marahan at tinitignan ang may luha ng mga mata ng binata. Ngayon pa lang, humihingi na ako na sorry dahil inalam ko ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Nakakalungkot ngang isipin ang nangyari. Masakit. Nararamdaman ko ang sakit na nararamdaman mo sa puso mo. Paliwanag nito. Ngumisi naman si Ethan at umiling sa kanya. Alam mo ang nararamdaman ko? Pero bakit ka ganyan makapagsabi sa akin na parang napakadali sa'yo ng lahat? Kasi may tatay at kapatid ako umaalalay sa akin after ng breakup namin ng ex-boyfriend ko last year. Tugon ni Annie at ipinorma ang tingin sa tubig sa pool. May pagkakapareho din tayo ng dahilan. Pero ang sa akin, nakipag-break ang boyfriend ko. Dahil umuwi na dito sa Pilipinas ang ex-girlfriend niya na pinangakuan niya ng kasal. Akala nung babae na single ang lalaking yun, kaya umuo siya. In short, ginawa akong panakipbutas ang ex-boyfriend ko habang nasa ibang bansa ang true love niya. Ayun, after 1 week lang nagpakasal na sila tapos nila sa ibang bansa at bumuo na ng sariling pamilya. Nakatingin lamang si Ethan habang ikinukwento yon ni Annie sa kanya. Patid niya na nais din itong maiyak dahil dinig niyang umuutal-utal ang boses ito habang nagsasalita. Wala naman akong nagawa dahil syempre, pinigay ko yung kalayaan ng taong mahal ko. Masakit? Sobrang sakit. Pero dahil sa tulong ng tatay at kapatid ko bunso, sa pagpapasaya at pag-aalalay sa akin, hindi ko nagawa ang maglasing at magmukmok. Masakit pa rin naman sa akin sa tuwing naalala ko ang nangyaring yun pero iniisip ko rin na kapag nauunahan na ako ng kahinaan ng loob,
Sigurado. At wala ako sa posisyon ko ngayon. Tumingin muli si Annie kay Ethan nang nakangiti kahit nabakas sa kanyang mga mata na may lungkot pa rin ito. Kaya naiintindihan ko nararamdaman mo, Sir Ethan. Kaso ang sayo, pinangunahan ka ng kahinaan mo, kaya ka nagkakaganyan. Saad pa nito? You're lucky because you have a family who'll always be there to you. Unlike me, I only have my mom but still, she works a lot at the company than to be with me. I'm so sick of it. Alam ko na nag-aalala pa rin sa'yo ang mami mo, sir. Ang problema lang hindi mo yun nakikita. Kasi galit ka sa kanya. Kasi kung wala siyang pakialam, bakit pa niya ako hinire? Di sana, hinayaan ka niya ngayon sa kaligayan mo. Hindi mo ko naiintindihan. Ikaw ang hindi nakakaintindi sa efforts ng nasa paligid mo, Sir Ethan. Kaagad naman dugtong ni Annie at saka ito tumayo. Mauna na ako matulog sa'yo. Good night. Pagpapaalam niya bago siya umalis at naglakad papasok sa mansyon. Samantala ay naiwan naman si Ethan na tila napapaisip na lang sa kanyang sarili. Kinaumagahan ay bumaba si Ethan upang puntahan kung nasaan si Annie. Bukod sa wala ito sa sofa kung saan ito natutulog, ay wala rin siyang nadatnan na isang tray ng pagkain para sa almusal. Na makarating sa dining area, ay nakita na lang niya ang kanyang ina na kumakain habang si Annie ay naglalabag ng nilutong almusal. Good morning, Sir Ethan. Pagbati ni Annie habang nakangiti ito ng malapad. Numingon naman si Aviela at nginitian ang anak. Come here, Ethan. Join me. Isa dito sa kanya. Naglakad si Ita patungo sa katabing sili ni Aviela habang nagtataka kung bakit nandito pa rin ang kanyang ina. Gayong umaga itong umaalis para sa kumpanya. Why are you still here? Hindi ba at may appointments ka with the clients? Mahinahon, ngunit nagtatakang tanong ni Ita sa ina. I rescheduled them by weekends. I told I have an emergency to take care of. Patugon ni Aviela bago nito higupin ang kanyang kape. Emergency? Why? What happened? Tanong muli ng binata na may halong pag-aalala sa pag-iisip na baka may karamdaman na ang kanyang ina na si Aviela. Samantala ay natawa ng mahina si Annie habang abala sa panonood sa mag-ina. Gayon din si Aviela, kaya tinignan niya ang anak at ginitian ito. You are the emergency, Ethan. I need to take care of you 3 days and to bond with you. Tell me, where do you want to go? What do you want to do? And what do you want to eat? Let's bond, anak. Nakangiting sabi ni Aviela. Hindi naman nakapagsalita si Ethan. Sa halip ay tinignan niya si Annie na nag-iiwas naman ng tingin. Are you serious? Tanong na lamang nito dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Of course I am, anak. So ano? Tell me. At para makapaghanda na tayo kaagad. Tugon ni Aviela. Excuse me po, ma'am. May asikasuhin lang po ako. Iwan ko po muna ka. Kasama si Annie sa lakad natin. Saad bigla ni Ethan, dahilan at napahinto ang dalaga sa kanyang sinasabi. Tila nabigla pa ito sa narinig. Po? Hindi na sir. Banding niyo po yung mag-ina. So, dapat kayo lang po. Saad ni Annie. Anong gagawin mo? Your duty is to look after me, hindi ba? So, kasama ka. Saad ni Ethan. Samantala ay tinignan naman ni Annie si Aviela na tumango na lamang na marahan bilang tugon. Okay po. Kaagad umalis ang mag-aamo dahil mabilis silang nagpabook ng hotel sa isang beach resort kung saan sila magbabakasyon. Tahimik si Annie sa backseat at tinitignan ang paligid habang si Aviela ay nasa passenger seat at ang anak naman niyang si Ethan ang nagmamaneho. Tanging silang tatlo ang umalis para sa bonding. Samantala, habang nagmamaneho ay panay ang tingin ni Ita sa reflection ni Annie sa rearview mirror ng sasakyan. Iniisip na ito na naman ang naging dahilan kaya't ginawang ipareschedule ng kanyang ina ang tungkol sa trabaho.
Finally, we're here! Na-excite na saad ni Abela habang nananatiling tahimik ang dalawa. Nang maipark ang sasakyan, ay kaagad silang nagtungo sa silid kung saan ay iisa ang silid ni Ethan at Abela. Sa tapat naman nila ng kwarto naka-check-in si Annie. Napapamangha na lamang sa ganda ng kanyang kwarto si Annie. Nang isa-isahin niyang libutin ang banyo, kwarto at maliit na living room. May mga kagamitan din itong mga kasama at maliit na refrigerator na may lamang inumin at pagkain. Ang ganda naman dito. Hala, first time ko to. Grabe! Saad niya sa sarili. Bigla na lang din siyang napatingin sa kanyang phone na mag-ring ito. Hello po, Ma'am Aviela? Nakapagpalit ka na ba ng damit? Opo. Okay, lumabas ka na sa room mo dahil pupunta tayo sa buffet sa baba. Sige po. Palabas na po ako, ma'am. Nakasunod lamang si Annie sa mag-ina mula sa pagbaba nila sa elevator hanggang sa makarating sa buffet area. Tahimik lamang ang dalaga at hindi niya napapansin na patay ang tingin ni Ethan sa kanya. At tila gusto siya nitong kausapin, ngunit hindi nito magawa. Habang abala sa pagkuha ng pagkain si Annie, ay tumabi naman sa kanya si Ethan para makausap ito. Annie, tawag ni Ethan, kaya tumingin ito sa kanya. Did you tell Mom to do this? Tanong nito. Nope, siya ang nagdesisyon. Tugon lamang ng dalaga at nagpatuloy sa pagkuha. I know you're lying. Tell me the truth, young girl. Hindi nga po, sir. Si Ma'am Aviela ang nagpa-reschedule ng work niya at sinabihan ako na maghanda para sa almusal ninyo kanina. Hindi ko nga alam na isasama niya pa ako eh. Sa dito sa amo, hindi na umimik pa si Ethan kahit at tila hindi ito naniniwala sa sinasabi ni Annie. Pagkatapos kumuha ng pagkain ay dumiretso na ito sa bakanting pwesto. Wow! Mukhang ang dami mong kakainin, anak. You must be very hungry right now. Saad ni Aviela dahil nagdala ng 2 plato na may iba't ibang pagkain si Ethan sa kanilang mesa. Yeah, tipid naman tugon ni Ethan at saka sinimulang kumain. Ngumiti na lang si Aviela at kumain habang sinusulyap-sulyapan ng anak. Samantala, naupo na rin sa kanilang tapat si Annie. Dala ang isang plato na may 2 pizza, isang cheesecake, isang bowl na fries, at may large glass of iced tea ito. Ubusin mo yan, Annie. Ang dami-dami mong kinuha. Saad ni Aviela sa mahinahong pananalita. Ngumiti naman ang dalaga at naglabas pa ng isang paper bag na ikipagtaka ng mag-ina. What's that? Tanong ni Aviela. Kaunting souvenir. Nakangiting saad ni Annie at ipinakita sa kanila na may laman itong tig-isang pagkain mula sa buffet tulad ng cupcakes. Sa gulat ay kaagad namang ipinulupot ni Aviela ang paper bag. Annie, ano ka ba? Hanggang dito ba naman paiiralim mo yang... Isauli mo yan. Pabulong, ngunit mariing sabi ni Aviela. Samantala ay nakakunot naman ang noo ni Ethan sa ina sa pagtataka dahil sa sinabi nito. Ma'am, huwag po kayong mag-alala dahil mismong waiter na po ang nagbigay sa akin. Kinuha pa nga po yung number ko pero binigay ko yung number kong hindi na gumagana. Nakangiting sabi nito at saka natawa ng mahina. Annie, Mom. Pagtawag naman ni Ethan kaya tumingin ang dalawa sa kanya. Let her be. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Hindi. And you. Sad naman bigla ni Ethan nang tumingin ito kay Annie. You shouldn't do that to the waiter. Sir, chill. Saad lang ni Annie at saka kumain ng kanyang dalang pagkain. Hating gabi na pero nananatili pa rin na sa dalampasigan pa rin si Annie habang nakatitig sa liwanag ng buwan at natutuwang pinakikinggan ang pag-alon at paghampas ng tubig dagat sa dalampasigan. Why are you still here? Tanong bigla ni Ethan na nasa likuran niya. Kaagad namang napalingon si Annie sa gulat at sinamaan ito ng tingin. Nakakagulat ka naman, sir. Malamang nandito ako. Nakatambay. Ano ba sa tingin mo ginagawa ko dito? Nagpapawas.
Sarkastikong tanong nito sa amo. What I mean is, what's the reason why are you still awake? Tanong muli nito. Are you going to see with the waiter? Dugtong pa niya. Ha? Hindi pa pwedeng gusto kong makalanghap na sariwang hangin? Grabe naman po kayo, sir. Saad ng dalaga. Hindi na umimik pa si Ethan kahit na nakaramdam ito ng inis sa isinagot sa kanya ni Annie. Sa halip, pumesto ito sa gilid ito na may 3 dangkal ang pagitan. Tatambay din po kayo, sir? Tanong ni Annie. Wala kang pakialam. Saad lamang ni Ethan, kaya't umirap na lang si Annie at tinuon ang tingin sa may liwanag ng buwan. Samantala, ay huminga ng malalim si Ethan para mawala ang bigat sa kanyang dibdib. I'm here because I want to say thank you for what you did. Nakakunot noong tinignan ni Annie ang kanyang amo. Ngunit imbis na sinamangutan ay nakita niya ang kalmado at maamong mukha nito na tila pinakauna niyang nasilayan. Po? Tanging na itugon ni Annie dahil dito. Tumingin sa kanya si Ethan at tumugon. Kahit hindi mo aminin, alam kong ikaw ang may dahilan kung bakit to ginagawa ni Mommy. Bukod sa chismosa ka, madaldal ka pa. Hindi naman nakaimik si Annie dahil totoo ang sinasabi ni Ethan. Salamat din at na-appreciate mo. Pero ang tanging gagawin mo na lang ay ang samahan at sundin mo si Ma'am Aviela. Siya na lang ang mayroon ka at ikaw na lang din ang mayroon siya. Saad ni Annie at ngumiti sa kanyang amo. Sa hindi niya inaasahan ay nginitian siya nito kahit tipid at tinanguan. Thanks. Oh, mas okay ka pong tignan kapag ngumingiti. Dapat ganyan ka palagi. Magaan pa sa pakiramdam. Saad ni Annie dahil dito ay naging seryosong muli ang mukha ni Ethan at tumayo bago umalis. Iniwan nito si Annie sa kanyang kinaroroonan habang ito ay napailing na lang sa ginawa ng binata. Hindi lubos akalain ni na Aviela at Annie na mauunang magising si Ethan at ito pa ang nagpa-request sa special breakfast para sa kanila. Am I dreaming? Tanong ni Aviela dahil nadatnan niya ang pinareserve na table para sa kanilang breakfast. Ang sasarap naman ng foods! Pagmamanghang sabi ni Annie. Good morning, Mom. Pagbati ni Ethan at saka mabilis ang ngumiti bago halikan ng ina sa pisngi nito. Thank you, anak. Saad naman ni Aviela habang natutuwa ang kanyang puso. Dahil bumabalik ang kanyang sa dati nitong paglalambing sa kanya. Good morning. Saad naman ni Ethan kay Annie at nginitian din ito ng mabilis. Good morning po, sir. Pagbati naman ni Annie habang nakangiti. Samantala, ay napatingin naman si Aviela sa tingin ni Ethan at sa tingin din ng dalaga. Let's eat! Nasabi na lamang nito kaagad, kaya't sinimulan na nila ang pagkain ng almusal habang nagkakwentuhan. Maya-maya pa nang matapos ay napagdesisyonan nila mag-swimming sa dagat. Hindi na sumama si Annie at nagbantay na lang ng kanilang gamit. Ngunit maya-maya ay inayin ni Ethan si Annie. Come, let's swim. Saad nito nang umahon saglit sa dagat. Hindi ako marunong lumangoy saad ni Annie. Then I'll teach you how to swim. Madali lang matutuhan, I swear. Tinignan naman ni Annie si Ethan. Walang tiwala si Annie sa kanyang sarili pagdating sa paglangoy dahil kahit ano ang pag-aaral niya upang matutuhan ito ay wala rin naman nangyayari. Don't worry. Ako ang aalalay sa'yo. Sa kabila man ng kabang nararamdaman ay pumayag na lang din si Annie. Sumama ito sa dagat kasama ni Ethan at tinuruan. Samantala, napatanggal ng kanyang sunglasses si Aviela na makita niya ang dalawa. I thought this is mother and son's bonding. Tanong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang mga ito. Napapahawak na lang si Annie kay Ethan sa tuwing lumalongin ito. Natatawa na lang ang binata sa mga reaksyon ni Annie na parang isang bata na kailangang bantayan. Hindi ko talaga kaya. Nakukuha mo na nga Come on, you can do it.
pag-cheer pa ni Ethan. Again! Muling sinubukan ni Annie ang lumangoy at nagagawa niya ito. Pumapalakpak naman si Ethan habang binabantayan pa rin ang dalaga sa paglalangoy nito. Sinulit ni Aviela, Ethan at Annie ang maikling bakasyon bago muling bumalik sa realidad kung saan ay haharapin na naman nila ang trabaho. Masaya si Aviela sa piling ng anak, ngunit hindi niya mawari kung ano ba ang nangyayari kay Ethan kapag kasama nito si Annie. Sa kanilang maikling bakasyon, napapansin ni Aviela na madalas magkwentuhan, magtawanan at nag-aasaran pa sina Ethan at Annie. Labis din kung protektahan nito ang dalaga. Kaya't na makauwi silang muli sa mansyon, kaagad kinausap ni Aviela si Annie. Annie, halika nga rito. Saad ni Aviela, kaya't lumapit naman ang dalaga. Tapatin mo nga ako. May gusto ka ba sa anak ko? Diretsong tanong niya. Po? Bakit yun naman po natanong? Tanong din naman ni Annie. Sagutin mo na lang ang tanong ko. Hindi po. Pinabalik ko lang po ang sigla niya pero hindi ko pa siya gusto. Tugon naman ni Annie. Siguraduhin mo lang. Saan na lamang ni Aviela sa isinagot ng dalaga. Maya-maya pa ay umalis na ito at ipinagbilin pa rin ito kay Annie ang kanyang anak na natutulog pa dahil sa pagod sa pagmamaneho nito kagabi pa uwi. Samantala, naghatid naman si Annie ng isang tray ng pagkain para doon na lang kumain sa kanyang silid si Ethan. Sakto sa kanyang pagpasok ay naabutan niyang nag-inat sa kanyang higaan ang binata. Sir, breakfast. Tayo na riyan, saad ni Annie, ngunit hindi tumugon si Ethan. Dahil dito ay kumuha ng unan ang dalaga at pinaghahampas ang kanyang amo. Tumayo ka na. Stop it, Annie. I'm so tired. I need to rest more. Inaantok na saad ni Ethan at tinakpan ng unan ang kanyang ulo. Sir, lalamig pa tong pagkain mo. Tumayo ka na. Saad ni Annie at akmang kukunin ang unan na nakapatong kay Ethan. Ngunit mabilis naman itong hinawakan ang kamay na dalaga. Akala mo ha? Saad nito at mabilis sa kinuha ang unan niya at hinampas-hampas ang dalaga. Hindi naman nagpatalo si Annie at kumuha rin ng unan para labanan ang binata. Panay ang tawa nilang dalawa na halos dinig na dinig sa buong kwarto. Hindi muna pumaroon si Ita sa kumpanya. Sa halip ay nagpasama ito kay Annie para pumunta sa isang place kung saan ay madalas niyang pinapasyalan. Ano namang ginagawa natin dito? Lakas ng tama mo, sir. Tanghaling tapat naggagala ka. Saad ni Annie kay Ethan. We're here because I would like to treat you some food. I always love to eat. Magugustuhan mo rin yun. Ha? Parang kakakain lang natin Kakain na naman tayo? Tanong ni Annie, ngunit walang ano-ano na hilahin siya ni Ethan na parang bata. Hindi na umimik pa si Annie at sumama na lang dito. Samantala, habang masaya nagkakwentuhan si Ita sa dalaga, ay bigla naman tumunog ang cellphone ni Annie. Kaya tinignan niya iyon. Nakita niyang tumatawag ang kapatid niyang bunso, kaya sinagot niya ito kaagad. Hello? Ate, si tatay, tangi sabi nito. Nakaramdam ng kaagarang kaba at takot si Annie, kaya't dali-dali itong umalis. Wait, what's happening? Tanong ni Ethan habang hinahabol si Annie. Ang tatay ko Tanging nasambit nito. Dahil dito ay kaagad nilang pinuntahan ang kinaroroonan ng kapatid at tatay ni Annie. Matapos lamang ng ilang oras ay nakarating sina Annie at Ita sa ospital kung nasaan ang kapatid at tatay ng dalaga. Ate! Sad na lamang ng kapatid na babae ni Annie at kaagad siya nitong niyakap. Anong nangyari kay tatay? Buong pag-aalalang tanong ni Annie nang puntahan naman niya ang amang nakadextrose. Hindi ko alam ate. Nadatan ko na lang si tatay na nakahandusay na sa sahig. Saan ang kanyang kapatid? Samantala ay nakatingin lamang si Ethan kay Annie.
dahil baka sa mukha nito ang lungkot at pag-aalala. Ilang sandali lamang nang kausapin sila ng doktor at sinabing malubhan ang kalagayan ng kanyang ama sa atay, kaya't kailangan na itong operahan. Kinakabahan at natatakot si Annie para dito. Do whatever you can. Saad ni Ethan, kaya't napatingin sa kanya si Annie. Ano? Sir, kung hindi o-opera ng tatay mo, that will cause to death. Gusto mo bang mangyari yun? Tanong ni Ethan sa dalaga, dahilan at napatigil ito sa pagsasalita. Hindi alam ni Annie ang gagawin. Napatingin na lang siya nang hawakan ni Ethan ng kanyang kamay. Trust me. Hindi maintindihan ni Annie kung ano ang ibig sabihin ng nararamdaman niya sa kanyang kalooban habang pinalalakas si Ethan ng kanyang loob. Tila nakadama ito ng gaan sa loob. Inoperahan ang tatay ni Annie habang siya, ang kanyang kapatid at si Ethan ay naghihintay lamang. Panay ang paglalakad ni Annie dahil hindi ito mapakali. Calm, Annie. Everything's gonna be alright. Saad ni Ethan sa mahinahong paraan. Sa matapos ang hinahabang-habang oras, tila nabunutan ng tinik sa lalamunan si Annie nang sabihin ng doktor na maayos at naging matagumpay ang operasyon ng kanyang ama. Kailangan na lamang nito magpahinga at magpalakas bago makalabas ng ospital. See? I told you. Saad ni Ethan, sa tuwa ay hindi na napigilan pa ni Annie na yakapin ang kanyang amo. Nagulat naman si Ethan, maging ang kapatid ng dalaga sa ginawa nito. Sorry po. Saad na lamang ni Annie na mapagtanto ang kanyang ginawa. Ngumiti lamang si Ethan at gayon din ang kapatid nito. Ipinaalam ni Ethan sa kanyang ina ang nangyari at para mawala ang pag-aalala nito sa bigla nilang pagwala. Ilang araw itong nanatili upang samahan si Annie sa pagbabantay sa ama nito hanggang sa magising ito. Isang umaga na lamang ang dumating nang hindi inaasahan ni Ethan ang paggising ng ama ni Annie. Wala ang dalaga dahil nagtungo ito sa bilihan upang bumili ng kanilang makakain. Anak? Saad na lamang ng matanda. Kaya't kaagad tumayo si Ethan. Wala ang kapatid ni Annie dahil kailangan nitong pumasok sa eskwela. Sir, lumabas lang po si Annie. She will be here later. Saad ni Ethan. Tinignan naman siya nito at tila nagtaka kung sino siya. Sino ka? Tanong nito. I'm Ethan, and I'm Annie's boss. Ngumiti ito sa kanya at hinawakan ng kanyang kamay, kaya tila nabigla rito si Ethan. Salamat po. Nagpapasalamat na matanda. Ngumiti naman si Ethan at tumango ng bahagya. I will do everything for your daughter, sir. Siya po ang dapat niyong pasalamatan. Saad ni Ethan. Kamusta po ang anak ko sa paninilbihan sa inyo? Tanong muli ng matanda. She's good, sir. She used to bring back my joy. I'm glad she didn't give up. Though I'm such a stubborn, she's amazing. Sandaling hindi umimik ang matanda at tinignan sa mga mata si Ethan. Samantala, akmang bubuksan ni Annie ang pinto nang tuluyan nang mahinto siya sa kinaroroonan niya dahil sa kanyang narinig. Sa pagsasalita mo, iho, mahal mo ba ang anak ko? Tanong ng kanyang ama. Sandaling nanahimik ang buong paligid at hinihintay ni Annie ang sagot nito. Yes, sir. I do love your daughter with all I have. Nalaki ang mga mata ni Annie at kaagad itong pumasok sa loob, dahilan kaya't napalingon sa kanya si Ethan. Tatay! Sambit na lamang nito at mabilis sa pinuntahan at hinagkan ang kanyang ama. Anak, salamat sa tulong mo. Saad nito, ngunit kaagad itong niyakap ng dalaga dahil ayaw niyang ipakita sa kanyang ama ang luhang kanina pa gustong bumagsak mula sa mga mata niya. Samantala, nakatingin naman si Ethan at napapaisip sa sarili kung nanidig ba ni Annie ang sinabi niya. Nakakaramdam ito sa kanyang kalooban ng hiya at ilang dahil sa nangyari. Maya-maya ay umalis si Ethan upang sunduin ang ina nitong si Aviela dahil nais din itong makarating at bisitahin ang pamilya ni Annie. Ang dalaga at ang kapatid nito ang nag-alaga sa kanilang ama upang lumakas at makalabas na ng ospital. Nang makarating naman ang mag-ina,
Kinabukasan ay kaagad silang sinalubong ni Annie. "How's your father?" tanong ni Aviela. "Okay naman po, ma'am. Nagpapalakas na lang po para makalabas ng ospital," saad ni Annie. Nag-excuse naman si Aviela upang makausap ang ama ng dalaga, kaya't naiwan ito at si Ethan sa labas. Kumain na ba kayo? Ikaw, nakakain ka na ba? Tanong ni Ethan sa dalaga. "Tapos na. Kani-kanina lang," saad naman ito. Anong gusto mo? Tell me, you want coffee? Tanong muli ni Ethan. Hindi kaagad sumagot si Annie. Sa halip ay tinignan niya ito sa mga mata. "Gusto ko malaman kung totoo ba yung sinabi mo kay tati kahapon," saad ni Annie rito. "Ha? What do you mean?" "Ang sinabi mo kasi, mahal mo ako. Totoo ba yun?" tanong ni Annie. Tila nagkaroon ng kaba sa kanyang dibdib si Ethan habang hindi nito alam kung paano iyon sasabihin na maayos sa dalaga. Samantala, maayos sa kinamusta ni Aviela ang ama ni Annie nang bigla naman itong nagbukas ng topic. "Natutuwa po ako sa anak ninyo dahil sa pag-aalaga niya sa anak ko. Kitang-kita ko kung paano niya mahalin at alagaan si Annie. Napakaswerte ng anak ko sa kanya." Tila napakunot ang noo ni Aviela sa kanyang nadinig mula rito. "Anong ibig niyo sabihin?" tanong nito sa kanya. "Ipinagtapat sa akin ng anak ninyo na mahal niya si Annie." Nalaki ang mga mata ni Aviela at walang ano-ano itong lumabas ang kwarto upang makausap ang dalaga. Sakto ng kanyang paglabas ay nakita niya na magkahawak ang kamay ni na Annie at Ethan. "Annie, kailangan kita makausap." "Ma'am?" "Sumunod ka sa akin. Ngayon din." Pumitaw si Annie sa pagkakahawak ni Ethan sa kanyang mga kamay upang sumunod kay Aviela. "Mom, what's going on?" "Stay there, Ethan." Pumunta sina Annie at Aviela sa lugar kung saan walang tao. Pinaharap nito ang dalaga sa kanya habang ito ay hindi naman makatingin sa kanya. "Hindi ba? At may pag-uusap tayo?" "Ma'am, hindi ko naman po sinasadya na mahulog ang loob ko sa anak ninyo," saad ni Annie. Samantala, ay hinanap ni Ethan ang kinaroroonan ng dalawa. Ilang sandali pa na magtagpo ito dahil nag-uusap ang mga ito sa sulok. "Have you forgotten that I gave you this punishment para mapagbayaran mo yung muntika mo pagnanakaw sa bag ko? Hindi ko sinabing paibigin mo si Ethan. Ang sinabi ko ay ibabalik mo lang siya sa dati niyang sigla." Pananal mo ni Aviela. "Ma'am, hindi ko po sinasadya. Siguro naman po ay wala namang masama kung mag-ibigan kaming dalawa." Pagdepensa naman ng dalaga. "Masama, Annie. Isa kang kawatan na binibigyan ko ng parusa na dapat mong matutuhan. Hindi ka nababagay para sa anak ko." Tila bumigat ang dibdib ni Annie sa narinig niya mula kay Aviela. Samantala, ay hindi naman makapaniwala si Ethan sa narinig, kaya't hindi na nito nag-aksaya pa ng panahon. "Punishment? So, hindi totoo lahat ng ito?" tanong ni Ethan sa dalawa. "Ethan, no! Totoo ang lahat ng ito, pero nagsinungaling ka sa akin. Kayo, nagsinungaling kayo sa akin." "Ethan, ako ang may kasalanan dito at hindi si Ma'am Aviela. Nakagawa ako ng mali, kaya niya ako pinarurusahan. Sa akin ka dapat magalit," dugtong ni Annie. "So all this time, pinaglalaruan niyo lang ako? How dare you, Mom?" "Anak, hindi." "At pati ikaw, Annie. Ngayon pa? Kung kailan mahal na kita? Ngayon pa?" Kaagad na umalis si Ita sa kinaroroonan nito. Hindi na nagawa pang habulin ni Annie ang binata. Ngunit hindi si Aviela. Sinundan niya ang kanyang anak upang makahingi ng tawad dito. Hindi nagparamdam si Ethan ng mga sumunod na araw sa dalawa. Samantala, ay nananatili na sa kanyang kinaroroonan si Annie hanggang sa makalabas na ng ospital ang kanyang ama. Kitang-kita sa mukha nito ang lungkot at lumbay na tila ay nagsisisi sa mga nangyari. "Anak, hindi ka ba napapagod
Maging malungkot? Tanong ng ama ni Annie sa kanya habang ito ay abala sa paghahanda ng pagkain. Nakokonsensya po kasi ako, Tay. Hindi lang sa ginawa ko sa kanila, pati na rin po sa pagsisinungaling ko sa inyo. Saad ng dalaga. Anak, lahat naman ng bagay ay mayroon dahilan. Naniniwala rin ako na may magandang kalalabasan kung bakit nangyari ito. Hindi na umimik pa si Annie dahil nanatili pa rin ang lungkot sa puso at isipan niya dahil sa nangyari. Anak, hindi pa huli ang lahat. Magkakaayos din kayo. Saad ng ama ni Annie, ngunit kumiti lang siya bilang tugon. Samantala, ay nasa isang lugar si Ethan kung saan ay nais siyang ipahinga ang utak sa pag-iisip. Ngunit kahit na ganoon, ay hindi niya maalis sa kanyang isipa si Annie, maging ang itsura ng kanyang ina na siguradong nag-aalala na sa kanya. Ethan, tawag na lamang ng isang babae. Dahilan at napatingin dito ang binata. Nakita niya si Jessica at ang tiyan nitong kabuanan na. Jessica? Paninigurado rin naman ni Ethan. Lumapit sa kanyang kinaroroonan si Jessica at naupo sa kanyang tabi. What are you doing here? Bakit ikaw lang mag-isa? Tanong nito, ngunit hindi sumagot si Jessica. Si Jacob. We broke up. Sad nito habang may namumuong luha sa kanyang mga mata. Iresponsable siyang lalaki. Hinahayaan niya lang ako sa pagdadalang tao ko hanggang sa naghanap siya ng ibang babae. Hindi naman sumagot si Ethan. Sa halip ay nakatingin lang siya sa umiiyak na dalaga. Nagsisisi tuloy ako sa nangyari sa ating dalawa. Kung hindi sana kita hiniwalayan, wala sanang ganitong nangyayari. Saad pa ni Jessica at tinignan ang binata. I still love you, Ethan. Nakatitig pa rin ang binata. Hindi dahil may nararamdaman pa siya dito, kundi mayroon siyang nararamdaman na mas laman ng kanyang puso at isipan. Walang iba kundi si Annie. But I'm in love with someone else, Jessica. Tugon ng binata. And besides, you chose the path you wanna go. And I respect your decision. Ethan, please. I know you still love me. Alam ko may galit ka pa sa akin. At maintindihan ko yun. Pero Ethan, mahal na mahal pa rin kita. Akmang hahalikan ni Jessica ang binata nang umiwas naman ito sa kanya. Don't. Saad ng binata. No. It's not about the mistake you made. It's about my feelings to that someone I love now. Nawala ang galit sa puso ko nang dahil sa kanya. Pinasaya niya ako. Binalik niya ang sigla ng pagkatao ko. Paliwanag ni Ethan. I'm sorry, Jessica. Pero hindi na pwede maging tayo. Hindi nakaimik si Jessica sa sinabi ni Ethan. Tila hindi ito makapaniwala na ide-reject siya nito sa kabila ng kanyang pagpapaawa. Excuse me, I have to go now. Huling sambit ni Ethan bago ito umalis upang tunguhin ang dalawang babaeng pinakaimportante sa kanyang buhay. Nagtungo si Ethan sa mansyon at nadatna ng ina na nag-iisa sa pool area. Mom? Tawag niya, kaya't agad na lumingon si Aviela dahil sa boses sa iyon. Halos maluha-luha ito habang nakatingin kay Ethan. Kaagad namang nagtungo ang binata sa kanyang ina at niyakap ito na mahigpit. Anak, I'm sorry. I'm so sorry. Shh. It's okay, Mom. I love you. Hindi na makaimik pa ng maayos si Aviela dahil halos umiiyak lamang ito. Hinahagkan ang kanyang anak na si Ethan. Abala sa pag-aasikaso si Annie nang bigla may kumatok sa pintuan. Teka, papunta na. Sad nito at iniwan ang kanyang ginagawa. Sa pagbukas niya ng pinto ay nagulat siya dahil nasa harapan niya ay sina Ethan at Aviela. Ma'am? Sir? Ano pong ginagawa niyo rito? Nauutal na tanong ni Annie dahil sa bigla. Annie, sabihin mo sa anak ko, ngayon mismo sa harapan ko. Mahal mo ba si Ethan?
Tanong kaagad ni Aviela. Nakaramdam ng kaba si Annie sa tanong ni iyon. Ngunit nang tignan niya si Ethan ay tila may kung ano ang kakaibang nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Opo, mahal ko pong anak ninyo, saad ni Annie at napayuko ng bahagya. Sorry po Sir Ethan. Sorry po talaga. Imbis na magsalita ay kaagad na hinagkan ni Ethan si Annie dahil sa sobrang pagkamis niya dito. Mahal na mahal din kita, Annie. Tugon na lamang na binata. Gumaan ang pakiramdam ni Annie at napangiti dahil sa isinagot ng binata. Hinagkan niya ito pabalik sa sobrang tuwa ng kanyang puso. Sa pagkakaayos ng lahat, hindi patid ni Annie ang sadya na mag-ina. Naupo na lamang sila sa may salas at pinaghandaan ng dalaga ang mga ito. Salamat po at tinanggap ninyo ang anak ko. Saad ng ama ni Annie, kaya't ngumiti ang mag-ina sa kanya. Tumingin si Aviela kay Ethan bago ito nagsalita. Actually, kami ang dapat po ninyong tanggapin. My son is planning to marry your daughter, Annie. Saad ni Aviela. Nalaki ang mga mata ng ama ni Annie. Kahit maging ito, tinignan niya si Ethan dahil hindi ito makapaniwala sa narinig. Papakasalan mo ko? Tanong ni Annie. Of course. That's what the best you're supposed to have. A happy ending. Saad ni Ethan. Teka lang. Saad ng ama ni Annie, kaya tumingin ang lahat sa kanya. Mukhang hindi pa alam ng anak ko. Ikaw, Annie, ano ba ang sagot mo sa kasalang ito? Tanong nito sa anak. Opo, tay. Tugon ni Annie. Ngumiti sa kanya si Ethan, kaya't ganoon din ito sa kanya. Oh, kung ganon, kung saan masaya ang anak ko, ay doon ako. Saad ng ama ng dalaga. Thank you, sir. Thank you. Saad ni Ethan at niyakap ang ama ni Annie. Kailan niyo ba balak gawin ang kasal? Tanong ng ama ng dalaga. Next month po. Saad ni Ethan. Tila nanlaki ang mga mata ni Annie at ang ama nito sa narinig. Don't worry. Everything is settled. Tanging basbas nyo na lang po ang kinailangan namin para matuloy po ang kasal. Paliwanag nito. Well then, I think everything is all very well na, anak. Saad naman ni Aviela at ninitian ang mag-ama. 1 buwan ang nakalipas. Kinakabahan na na-excite sina Annie at Ita sa kanilang kasal. Habang nagpa-practice sa paglalakad si Annie, ay bigla naman pumasok sa kanya silid sa Aviela. You look good in that wedding dress. Bagay na bagay sa iyo. Saad ni Aviela at saka nilapitan ang hinawakan ng mga kamay ni Annie. Huminga ito ng malalim at tinignan ang dalaga sa mismong mga mata. I can't imagine this will be happened. Pero kung saan masayang anak ko, masaya na rin ako. Annie, nakita mo kung ano ang naranasan ng anak ko na masaktan siya. Please, huwag mong sasaktan ang damdamin ng anak ko. Saad nito. Opo, ma'am. Saad ni Annie. No, call me Mom from now on. Opo, Mom. Sagot muli ni Annie at niyakap ang magiging manugang. Samantala, pumaroon naman sa silid ni Ethan ng ama ni Annie upang makausap ito. Iho, salamat sa pagmamahal na ibinigay niyo sa anak ko. Hindi mo alam kung gaano mo siya napasaya maging ako na tatay niya. Saad nito at tinapik ang balikat ng binata. Magmahalan kayo hanggang sa mga wakas ng inyong buhay, anak. We will, Dad. Saad ni Ethan at niyakap ito. Maya-maya pa nang idaos na ang seremonya sa simpleng kasal ni na Ethan at Annie. Hindi mapigilan maging emosyonal ng kanilang mga magulang, maging ng kanilang mga kaibigan at kakilala sa kanilang pag-iisang dibdib. We're married! Saad ni Ethan habang ipinagmamalaki sa lahat ang kanyang espesyal na araw kasama ng taong makakasama niya habang buhay. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam!